Kinben Book 6, Chapter 112. Napakuyom na nga lang si Duterte na hinabol si Mendez na ngayon ay may kontrol na sa bola. Ito nga nakakuha ng bola matapos siyang mablak ni Magbuo. Sa paghinto naman ni Mendez, matapos siyang makatawid sa gitna, ay agad niyang humarang sa kanya ang point guard ng Davao. Mararamdaman nga ang tila naglalabang datingan mula sa dalawa. Marahang nagkatinginan ng dalawa sa pagkaliwa ni Mendez ay doon naman biglang bumangga si Duterte kay Magbuo. May screen ngang nakaabang na roon at sa pag-abante ni Mendez ay siya naman pagharang sa kanya ng sentro na si Hermosa. Mabilis din ngang huminto si Mendez at biglang ibinato sa sahig ang bola. Isang bounce pass para sa isang pick and roll play ang kanyang ginawa. Kaso, lumitaw ang nagdidilim ang paningin na si Duterte at napangiti pa ito nang mahuli niya ang pasang iyon ni Mendez. "Akin na kiyan!" Bulalas naman ni Solis at makikita nga rin si Edwards na nasa kabilang bahagi at sinasabayan ni Ibanez. Kaso, hindi ipinasa ni Duterte ang bola na kinaseryoso rin ng kanilang coach. Si Solis nga na hinabol ni Romero ay marahang napaseryoso at napatingin kay Duterte. Gusto niyang sigawan ito pero pagbibigyan daw niya ito. Si Mendez nga ay mabilis na hinarangan si Duterte na itatawid na sa gitna ang bola. Nakaabang lang si Ricky at hindi naging agresibo. Sa paglampas nga ni Kian sa gitna ay dito na nga siya bumigla ng abante at si Mendez ay bigla na lang bumangga sa screen na ibinigay ni Solis. Tinigasan ni Solis ang kanyang katawan at si Mendez ay napaseryoso dahil doon. Si Maki naman ay mabilis na hinarangan si Duterte at sa pagtatama ng kanilang mga tingin ay bumigla ng sidestep si Kian Mark. "Magaling din ako player, dapat alam din ninyo iyon," sabi nga ni Kian sa sarili at sa pag-atras ni Romero ay siya naman biglaan niyang pag-step back. "Magiging pinakamagaling akong player ng basketball dito sa Mindanao. Pagkatapos ay makikilala rin ako sa buong bansa. Ang saya noon at hindi ako titigil hanggat hindi ko yun nagagawa." Isang boses mula sa malayong nakaraan din ang sumagi sa isip ni Kian Duterte at nang tatalo na siya ay napaseryoso na lang siya dahil si Maki Romero ay nasa tabi na niya. Nasa dribbling hand na nga niya ito. Nagdidilim ang paningin ni Romero at ang bola ay mabilis niyang hinaklit at ang mga players naman ng Davao ay napakuyom dahil sa nangyaring iyon. Sina Solis nga at Edwards ay mabilis na hinabol si Romero at doon ay biglang ibinato ni Maki ang bola sa dumating na si Mendez. Pagkasambot nga ni Ricky noon ay siya ring paglangit-ngit ng sapato sa sahig ni Edwards. Isang mabilis sa pagbalik ang ginawa nito kaso sa pagdating nito ay biglang ibinato ni Mendez sa sahig ang bola at doon na nga naganap ang bounce pass niya na ibinalik niya kay Maki na agad na tumalon papunta sa basket. Si Solis nga isinabayan ito at dito na nga makikita ang kalmado pero mapanganib na imahe ni Romero. Si Solis ay hinampas ang bola kaso naiiwas ni Romero habang nasa ere ito at sa paglipat ng bola sa kaliwang kamay nito ay doon na nga napaseryoso ang mga manonood. Nailipat nga ni Maki ang bola sa kabila niyang kamay at bago pa nga sila lumapag ni Solis ay napakawalan pa niya ang isang tira. Kaliwang kamay ang ginamit ni Maki at makikita na nga lang ang bola na nilamon ng basket at si Solis nga ay napaseryoso na lang dahil sa nangyaring iyon. Pinatahimik nga ng ginawang iyon ni Maki ang maingay na Davao fans. Pagkatapos noon ay umalingaw nga rin sa loob ng court ang malakas na apira nila ni Mendez. Nagbigay nga iyon ng malakas na datingan sa dalawa at si Coach Isaiah nga ay napangiti ng marahan nang maalala ang ilang mga bagay na naisip din niya noong nagpaplano siyang mag-coach ng isang team na ipapasok sa Maharlika League. Kapag nag-click na raw ng tuluyan ng tandem na Mendez Romero ay kayang-kaya raw nitong ipakilala ang probinsya sa buong bansa. Habang naglalakad nga papunta sa courtside ng Davao ang dalawang player na iyon ay napasilbato na lang ang referee dahil si Coach Danny ay hindi natutuwa sa pinapakita ng isa niyang player na nasa loob ng court. Ang momentum nga ng ginagawa ni na Edwards at Solis ay nakita niyang nawawala dahil sa player na iyon na naisipan muna niyang pagpahingahin at palamigin dahil ikakasira raw ito ng magandang simula nila. Habang naglalakad nga pabalik sa bench ang mga players ng Davao ay makikita ngang naiiwan si Kian Mark. Nakatingin na lang ito sa sahig ng court at naalala rin niya ang hindi magandang tingin sa kanya ni Solis matapos ang nangyaring puntos ni Romero na nagpakuyom sa kanya ng hindi inaasahan. Pagkarating nga nila sa bench ay makikita nga si Coach Danny na kay Duterte nakatingin na ang mga oras na iyon. "Anong nangyari sa iyo, Kian? Bakit parang nagpupumilit kang pumunto sa last possessions natin?"
Hindi iyan ang playbook natin. Point guard ka ng team. Kailangan gamitin mo ang passing mo para makapunto sa mga kasama mo. Seryosong wika nga ni Coach Danny at napayuko na lang si Duterte nang umupo. Pasimple nga ring sumulyap sa kanya si Solis. Nakakatapos lang na uminom ng tubig sa kabilang side ng bench. Sorry coach, sabi nga ni Kian, at pinaghanda na niya ang kanyang backup point guard na may apelyidong Claveria at may numero 2 sa likod ng jersey. Jason, ipasa mo maalin kina Carl at Alvin ang bola. Sila ang mga scorers natin kaya sila dapat ang priority ninyong pasahan. Nakita naman ninyo na hindi nila mapigilan si Carl. Kaya sa madaling sabi, siya ang dapat pinapahawak ninyo ng bola. Sabi nga muli ni Coach Danny na kay Alvin naman napatingin. Itigil mo muna ang yabang mo, Alvin. Naiisahan ka ni Romero sa last possessions niya. Sambit pa nga nito at napatango naman si Solis na marahang napatingin sa malayo. Kainis, pero mukhang tama rin si Coach. Kailangan ko munang maging tahimik at hayaan ng laro ko ang magsalita para sa akin. Sabi nga ni Alvin sa sarili ng oras na iyon. Carl, hindi ka kaya ni Ibanez. Napansin ko yun sa galawan niya. Ikaw ang magmando ng opensa sa natitirang minuto ng quarter. At Garvey at Leandro, huwag kayong basta magpatalo sa mga big man nila. Huwag kayong magpatalo sa pwestuhan. Sabi pa nga ni Coach Danny at makikita naman si Hermosa na napatingin sa loob ng court. Ginagawa ko naman iyan coach. Kaso hindi rin basta magbuo na iyon. Ang tigas ng katawan at hindi basta nagpapatibag sa pwestuhan. Sabi pa nga ni Leandro sa sarili. Pero dahil siya raw ang sentro ng team, kailangan niyang i-overcome ito para hindi sila matalo. 20-13 nga ang score at 7 pa ang lamang ng Davao City Durians. Kung titingnan ay magandang simula ito, pero may natitira pang 2 minuto at 30 segundo sa unang quarter. Magiging pangit ang simula ng Davao kung matatapos daw ang quarter na ito na dikit ang score o lamang ang kalaban. Ibigay ninyo sa akin ang bola. Ako ang bahala sa points. Sinesiguro ko iyan sa inyo. Seryosong wika pa nga ni Edward sa kanyang mga kasamahan na napasabi rin ng malakas na oo. Si Alvin nga ay marahang pang napakuyom dahil bilang ace player ng team ay siya raw dapat ang gumagawa noon pero kailangan niyang tanggapin na mas maganda ang laro ng bago niyang teammate. Ito ay kung seryoso talaga siyang manalo sa kanilang kalaban ngayon. Sandali nga rin napasulyap si Alvin sa bench at napatingin kay Kian Mark. Alam niya ang gustong mangyari nito dahil noong nakilala niya ito ay hindi naman talaga point guard ang galawan nito. Malakas din itong pumuntos pero dahil sa adjustments na ginawa ni Coach Danny sa kanila, noong naging magkakasama na sila sa team ng Davao ay si Kian na naging point guard at nabawasan ang point production nito. Kagaya nga rin niya ito, mayabang maglaro pero habang tumatagal ay may napapansin siya sa kakampi niyang ito. Sumilbato na nga ang referee at si Ricky nga ay seryosong napatingin sa bagong pasok na si Claveria. Sinambot nga nito ang bola mula sa inbound pass ni Hermosa. Sa pagdating nga nito sa side nila ay agad nitong ipinasa ang bola kay Edwards na mabilis sa tinalikuran si Ibanez sa may kaliwa ng free throw area. Umatras si Edwards at pinostehan ng kanyang defender. Si Carlo naman ay nilabanan ng lakas iyon kaso sa pagkakataong iyon ay bumigla ng abante paharap sa basket si Edwards. Humara nga rin ang kanang braso nito kay Ibanez at isang layup ang ginawa ni Edwards doon. Nahuli naman ng galaw si Marlon dahil inilayo siya ni Hermosa gamit ang lakas. Si Marky naman ay sinandalan ni Cruz bigla at makikita nga ang pagseryoso ni Edwards nang siya ay lumapag. Madali lang daw sa kanyang pumuntos kung ganito ang nangyayari. Ano, kaya mong depensahan si Edwards? Tanong nga ni Maki kay Carlo na marahang napangiti. Kaya ko, si Solis ang bantayan mo. Sabi nga ni Ibanez at napangiti rin naman si Maki na mabilis nang tumakbo sa side nila. Pagkasambot naman ni Ricky sa bola ay mabilis siyang dinikitan ni Claveria. Dahil bagong pasok ito ay malakas pa ang galawan nito at mukhang may pagkakulit ang estilo nito sa pagbabantay dahil hindi ito basta humihinto na marahang nagbigay kay Ricky ng kaunting pressure sa pagpapalampas ng bola sa side nila. Tagumpay pa rin naman iyon at sa pagbigla ni Ricky ng pagkaliwa ay siya naman pagbangga ni Claveria sa katawan ni Lee. Mabilis namang umabante si Mendez at bigla siyang napahinto nang si Edwards ay sumulpot. Tama iyan, sa tingin ko ikaw ang magandang bumantay kay Mendez. Sabi na nga lang ni Coach Danny sa sarili. Napaatras naman si Ricky at hinanap si Carlo na ngayon ay hinaharangan ni Cruz. Nang pagmasdan naman niya si Edwards ay nakita niyang nakaabang lang ito sa kanyang gagawin. Parahan ngang bumuntong hininga si Ricky at sa pagkanan niya ay bigla niyang pinatalbog ang bola sa kanyang kaliwang kamay at nang lalampasan na niya si Edwards ay binigla niya ito ng pagyuko at doon na nga siya gumawa ng isang back-in move. Marahan namang napangiti si Edwards at sa paggalaw ng kanyang maliksing mga paa
ay kalmado niyang hinarangan at inabangan ng gagawin ng ball handler na biglang napangiti. Ang bola nga ay biglang tumalsik papunta sa likuran ni Mendez at si Edwards ay napaseryoso sa pasang ginawa ng kanyang sinasabayan. Isang walang tingi ng pasa iyon at sili ang sumambot noon na biglang tumalon mula sa pwesto nito. Si Claveria naman ay agad na napatalon kaso fake lang pala ang ginawa ni Marky at isang mabilis sa pag-atras pabalik sa 3-point area ang ginawa nito. Doon na nga sili tumalon at pinakawala ng bola na nagpakuyom sa mga manonood dahil sinupalpal siya ng lumitaw na si Alvin Solis. Kasunod din ang paghulog ng bola sa likuran ni Lee ay ang paglampas ni Claveria. Si Maki naman ay napakuyom dahil sa na-delay siya ng screen ni Cruz nang habulin niya si Solis sa biglaang pagtakas nito. Hindi nga talaga basta magpapatalo ang isang ito. Sabi ni Maki na kumaripas agad ng takbo para habulin si Claveria kaso nabigla na lang siya nang lumampas sa kanya si Edwards. Ang bilis nito at napaseryoso na lang si Coach Isaiah nang makita iyon. Ang lalaki ng hakbang ng isang ito. Mabilis pa. Sabi na nga lang ni Isaiah at si Claveria ay agad na ibinato rito ang bola na kamuntikan na sanang mahuli ni Ibanez. Sa pagdating naman ng bola sa kamay ni Edwards ay maririnig agad ang pagwawala ng crowd dahil lang bilis ang pagpunta nito sa side nila. Sa basket nga agad ang tingin ni Edwards at isa na naman daw itong sure 2 points. Kung maaabutan man daw siya ng kalaban ay hindi raw nito siya mapipigilan. Sa pagpasok nga ni Edwards sa arko ng 3 ay siya naman pagseryoso niya dahil si Mendez ay biglang lumitaw. Dito na nga napakuyom ang mga manonood dahil biglang hinawakan ni Edwards ang bola. Iniiwas niya ito sa kalaban at sa paghakbang niya ng isang malaki ay doon na nga napalunok ang mga manonood. Sa ikalawang hakbang ni Edwards papunta sa basket ay doon na nga siya tumalon at napaseryoso na lang siya nang mag-set ng charge ang maliit na si Mendez sa kanyang harapan. Sina Coach Isaiah nga ay napakuyom na lang. Sina Baron nga ay napatayo at ang mga players ng Davao ay nagulat sa ginawa ng 5'6" na player ng Kalapan. Nasisiraan daw ito ng ulo sa ginawa nito. Bumagsak si Mendez at isang dunk naman ang ginawa ni Edwards na direkta siyang nabangga. Sa paglapag nga ni Edwards ay maririnig nga rin ang silbato ng referee. Ang mga manonood nga ay napatahimik na lang at sa pagbaba ng silbato ng referee mula sa bibig nito ay doon na ito kumuyong at sumuntok papunta sa side ng Calapan City. Offensive foul, no basket. Bulalas niya at dito na nga napahinga ng malalim si Edwards na napatingin sa nakahigang si Mendez na nakakuyom ang kamao at makikita sa labi ang ngiti dahil sa tagumpay na ginawa nito. He sacrificed his body just to stop me. This little guy was crazy. Bulalas na nga lang ni Edwards sa sarili. Bulalas na nga lang ni Edwards sa sarili na napaseryoso nang itayo na si Mendez ng mga kakampi nito. Ano, okay ka lang? Seryosong wika nga ni Maki kay Ricky na marahang tumalon-talon pa. Ang sakit siguro ng katawan ko bukas, sabi nga ni Ricky na napakuyom pa. Kung hindi raw niya iyon gagawin, lalo raw tataas ang kumpiyansa ni Edwards na gawin ang ginagawa nito. Kailangang iparamdam daw niya na kaya niya itong pigilan. Napaseryoso naman si Carlos sa ginawa ni Ricky at napatingin din siya kay Edwards na parang napaseryoso rin sa ginawa ng kakampi niyang ito. Mali ito. Hindi dapat si Ricky ang gumagawa nito. Sabi nga ni Carlos sa sarili na biglang naglakad papunta sa tabi ni Maki at Ricky. Huwag mo nang uulitin iyon. Seryosong wika nga ni Carlo na binigyan pa ng tapik sa balikat si Mendez. Bakit? Tanong naman ni Ricky at si Carlo ay marahang kumuyom. Ako ang pipigil kay Edwards, kaya huwag mo nang gagawin uli iyon. Seryosong wika ni Carlo na marahang kinangiti ni Ricky at si Maki naman ay napatangurin at napatingin sa malayo.